Okay, good day mga ka-airsoft. Good day mga ka-bigman. Big man, rolling tayo in 5, 4, 3, 2, 1. Man walang katulad, gamit ay legit, laging panalo pag suka. Sniper o pistol, lahat ay fire. Kami ang top airsoft provider. Big man, walang katulad, gamit ay legit, laging pagaman din siya. Laging may bago, laging legit. Big man rules, wag kang bitter kid. Big man, walang katulad, gamit ay legit, laging panalo pag suka. Sniper o pistol, lahat ay fire. Kami ang top airsoft provider. Okay, hello mga ka-airsoft kong mahal, mga ka-airsoft kong OFW, mga ka-airsoft kong seaman na sa ngayon ay lumalayag, no? Mga ka-airsoft kong OFW nasa ibang bansa, seaman, OFW, hello po sa inyo lahat. Hello rin po, good day and good afternoon sa mga ka-airsoft nating caregiver, caretaker, tagabigay ng serbisyo, no, sa ibang bansa. Hello po sa inyong lahat mga ka-airsoft. Mga ka-airsoft kong doktor, mga ka-airsoft kong pulis, mga ka-airsoft kong judge, mga ka-airsoft natin na engineer, mga ka-airsoft natin na dentista, lahat ng mga ka-airsoft natin na iba't ibang estado, iba't ibang kalagayan sa buhay. Hello po sa inyong lahat, mga bossing! Hello po sa lahat ng nakikinig, nanonood sa Big Man Hobby Shop. Maraming salamat po at nandyan kayo para sa amin. Okay, shout out, good day and good afternoon kay Sir Francis Bono of Lingayen, Pangasinan. Okay, shout out and good afternoon, Eric Pagaw of Tabaco City, Albay. Okay, sarap na naman. Ito na naman. Review and unbox tayo ng unit ng ating mga ka-airsoft. Review and unbox tayo ng mga unit na nire-request nila. Iba-ibang ka-airsoft, iba-ibang gustong unit, iba-ibang ka-airsoft, iba-ibang pangarap na unit. Iba-ibang ka-airsoft, magkakaiba ng gusto doon sa mga unit na napipili nila. Okay? Dire-diretso po tayo ngayon. Review and unbox ng unit ng ating mga ka-airsoft. Francis Bono, ano ang kwento sa likod ng mga unit na ito? Okay, si Sir Francis Bono ay, ito na naman, isa siyang clerk sa ano to? Ano yan? Yung sa judiciary? Ano yan? Hall of Justice? Ay, ewan ko. Hindi ko alam. In department, Supreme Court, no? Hindi Supreme Court. Isa siyang clerk diyan sa Pangasinan, no? Tagalingayen siya. Punong-puno ng stress. Punong-puno ng sakit ng ulo na na-encounter niya sa araw-araw. Puro paperworks. Okay? Ngayon, nakita niya yung page natin during the undas. Hindi siya makasingit, maka-order kasi nandun siya nakikipag-bonding, nakikipag-get together sa mga kababata niya dyan sa Lingayen. Okay? Ngayon, nais niyang bumili, nais niyang wakasan yung pagiging boring ng kanyang buhay. Gusto niya every Saturday and Sunday, hindi siya magtatrabaho,
hindi siya hawak ng trabaho, hindi raw siya mag-iisip ng trabaho. Ang gagawin niya lang is magkakape, kakain, matutulog, at maglalaro ng airsoft! Bossing, napakaganda ng mindsetting mo kung ganyan ang mindsetting mo, okay? Kasi lagi ko sinasabi sa aking mga vlog, life is very short, no? Alam niyo yung buhay na nakalaan sa atin, yung buhay na ipinahiram sa atin, napakaiksi, napakalimitado, di ba? Para hayaan mo yung sarili mo na hindi makapaglaro, napakalimitado para hindi ka maglaro ng airsoft. Di ba? Tama ako! Kaya wag mong hayaan na yung sarili mo is malugmok ka sa stress, malugmok ka sa kalungkutan. Okay? Ang gawin mo sa sarili mo, magpakasaya ka. Ang gawin mo sa sarili mo, magpakaligaya ka. Ano? Idagdag mo sa daily routine mo yung paglalaro ng airsoft. Okay, good PM, Sir Bigman. Hindi na po available ang credit card payment. Sino nagsabi? Ikaw? Ganun. Hindi. Ngayon lang. Temporary unavailable ang credit card payment. Mag-follow up lang kami no, sa bangko. Pero temporary unavailable. Nung time na pwede ang credit card, hindi ka nag-credit card. No? Medyo matagal ng convo. Patignan ko nga. Tingnan mo nga kung saan siya nagme-message. Bossing, nung available yung credit card, hindi ka nagke-credit card. Ngayong wala na, saka ka naghahanap. Di ba? Ng credit card. Pero temporary unavailable lang due to glitch sa mga bangko. No? Pero nakakuha na sa atin. Oo. Okay, medyo matagal na. Kailan siya nakakuha sa atin? Hindi pa siya nakakuha. Ha? Ito. John Wick. Kung gusto yata ni Sir, rifle naman. Hingi po ako ng update units ni Sir Bigman. Umihingi siya ng bagong mga update sa mga bagong units, no? Hindi yata siya nag-go. Binigyan mo ng computation. Pero wala siyang payment. Diba? Check ko sa ibang Wala. Ito na yung konpo Sayang ang mura pa ng John Wick dati, di ba? Ang mura pa ng John Wick dito, bossing, hindi mo grinab. Ngayon, yung John Wick, ibang-iba na yung presyo. Malayo na, no? Malayo na ngayon. Tanungin mo, tawagan mo na lang siya, nagbigay pang info. Tanungin mo, order ka na ba this time? Kamong ganon. Ayan, tanongin mo na lang. Pa-shoutout po, Big Man. Sa December po ako kukuha ng unit. Nag-iipon pa, sabi ni Juris Noah Gutierrez. Okay, wala namang kaso kung kailan kayo kukuha. Pasensya na po, Sir Big Man. Ngayon lang nakaluwag sa credit card ko. Sorry, interrupt your life. Sir Big Man,
mag-follow up po ako sa araw-araw. Okay, magpa-follow up ka sa araw-araw. What do you mean magpa-follow up ka? Kumbaga magtatanong ka. Let's see, bossing, no? Let's see, I just hope na maayos na. Ang credit card kasi namin is under BPI, no? So, may problema sila sa system nila dahil sa kagaguhan, katarantaduhan na ginagawa ng mga politiko natin na involved sa flood control. Okay, no? Pati kami na simpleng mamamayan, pati ikaw na simpleng mamamayan, nadamay sa kalokohan, kagaguhan, katarantaduhan ng mga korap na opisyal natin. Due to flood control issues, naghigpit ang BPI. Kaya ngayon inaayos pa, no? Inaayos pa. Actually, as much as we want talaga, gusto namin yan, may credit card, no? Kaya lang dahil nga dyan sa mga issue na yan, ayun po, no? Anyway, let's proceed. Let's go back to our review and unbox na ginagawa natin sa araw-araw. Again, unit ng ating Careersoft. Nakakuha na po ako, Combat Master Babayag Edition po nung March. Sige po, Sir Big Bad, tuloy na po ang live. Pasensya na po talaga. Okay lang yun, Sir Dexter. Walang problema po iyon, no? Ang sa akin lang, gusto ko talaga ay mapagsilbihan. Kaya lang, pasensya na po. It's beyond our control na po yun. Syempre sa BPI na yun, internals yun. So, wala kami magagawa. Pag sinabi nilang temporary and available as much as we want, wala po kami magagawa doon, no? Pasensya na rin po. Ang sakit, kuya. Paano ang sakit? Christopher, paligutan. Anong masakit, Sir Christopher, paligutan? Okay mga so what is good and special about this unit na nasa ating harapan? Okay? This is one of a kind. This is from our Godfather Edition series. Alam nyo naman, ang mga 6.0 na unit is nakahanay yan sa ating Godfather Edition. Bakit Godfather Edition? First and foremost, ang Godfather, ang mga 6.0 na unit, usually ginagamit ng mga gangster. Ginagamit sa mga pelikula ng mga grupo, ng mga grupo ng mga kalalakihan na gangster. It's either kidnap for ransom group, a drug dealer, you know, di ba? Yan, ginagamit yan. Kaya binansagan natin ang mga 6.0 na The Godfather. Okay? What is good and special about this? Out of the box, upgraded na po ito. Out of the box, upgraded siya. Naka rear sight, naka front sight, naka magwell. Okay? Ngayon, yung internals niya ang hindi naka-upgrade. Doon kami pumapasok. Okay? Ang internals niya, number 1, naka-convert ng fixed outer barrel. Number 2, naka-hop-up rubber, raper type. Number 3, naka-fine tuning. Number 4, naka-trigger job. John Wick. And number 5, naka-hammer protection pad. Okay? 5 upgrade. 5 basic upgrade. Actually, hindi na basic yan pag tumungtong na ng 5. Ang basic kasi, the fixed outer barrel, the fine tuning, trigger job, and hammer protection pad. Yun yung 4 na basic na ginagawa natin na upgrade dun sa unit. Okay? Ngayon, pag naka-hop-up rubber na, medyo advanced na yan. Lalo na pag naka-anti-freeze nozzle na or big bore nozzle, syempre iba na yan. Okay? Pero itong unit na to, binibigay namin free yung upgrade ng enhance. Ang sakit po yan, sabi niya. Sabi nga, kaya nga ang sakit. Anong masakit? Tara, rides tayo. Wala akong ginagawa ngayon. Okay? Rides tayo, Sir Chris, no? So, ayun, tulad ng sinasabi ko, naka-enhance na yung bore ng nozzle, no? So, walang iniwan sa block, sa piston, di ba? Ina port and polish. Ganon din ang ginagawa natin sa bore natin.
Hindi naman natin totally niluluwagan kasi masisira yung integrity ng materials ng nozzle. Hindi natin totally ginagrind, niluluwagan. Ine-enhance lang natin yung butas. Inaalis natin yung mga glitch, no? So, yung unit, pag hindi naka-fix outer barrel, alam nyo naman, ang itsura is ganito. Kumakalog, okay? Pero, pag nagdaan na sa atin, sa fix outer barrel, yan na, ganito na yung mismong barrel niya. Hindi na siya kumakalog, ayan na, oh. Okay, hindi na kumakalog yung mismong barrel kasi naka-fix na, okay? Pag hindi naka-fix, meron ba tayong hindi naka-fix? Ito. Okay. Ito, yung nasa display namin, hindi siya naka-fix. Ayan, napakita ko sa inyo, ha. Ito, ayan, ha. Ayan, kumakalog kasi hindi pa ito naka-convert ng fixed outer barrel. Pero ito, naka-convert na ng fixed outer barrel, hindi na siya kumakalog. Okay, ayan na, oh. Hindi na kumakalog, hindi na umaalog. Compare mo to this, ayan, oh. Ayan, ito hindi na. Kasi naka-fix outer barrel na to. Again, ito wala pang upgrade, okay? Ito, may upgrade na. Naka-fix outer barrel, naka-fine tune, naka-trigger job, naka-hammer protection pad, at saka naka-repair type na hop-up rubber. Ang kargang upgrade nito, 5. Ito, wala. Definitely, magkaiba yung presyo. Mas mura, mas mahal. Kasi upgraded na. Para to rin sa mga tao na perfectionist. Para to doon sa mga tao na naghahanap ng more precise na unit. Para to doon sa mga tao na naghahanap ng matinding kick, matinding recoil sa unit. Ito ang unit na napapagay sa iyo. Okay? Pero kung ikaw yung tipo ng tao na okay lang sa'yo, gusto mo bumabaril sa hangin, gusto mo basta lang pumuputok, kahit hindi ka makatama, basta ang importante sa'yo, pumuputok, okay na tong hindi upgraded. Okay? Pero kung ikaw yung tipo ng tao na gusto mo talaga, precise, no? Precise talaga, dun ka sa upgraded unit. Okay? Ang sa akin lang, nakadepende sa'yo, sa kakayanan ng bulsa mo, yung unit na gagamitin mo. Okay? Pag medyo nagtitipid ka, wala kang pakialam kung puputok or hindi, kung sasabog or hindi, okay na yung hindi upgraded. Pero kung naghahanap ka ng more, ibig sabihin, mas malalim na paglalaro ng airsoft, mas makabuluhan, okay? Mas matipid na way ng paglalaro ng airsoft, go for the upgraded version. Hindi ka magsisisi, talaga naman, maha-addict ka sa sarap na idudulot ng airsoft. Okay? So, number 1, kunin natin ang magazine, maglagay tayo ng silicone oil. Okay? Number 1, press the valve para mag-open yung valve para yung oil papasok. Then spray. After that, dito sa ilalim, press. Okay. Ngayon, kunin natin yung unit. Kasa natin, ilock manually. Then, spray tayo sa slide stopper. Spray rin tayo doon sa nozzle. That's it. Hatakin. Rest. Okay. Ngayon, kuha tayo ng gas, no? This is a Taiwan unit. Masasabi natin na nasa category siya ng mga entry-level unit. Okay na siya, masarap siyang gamitin, malakas naman siya, pero dahil nga mas na-upgrade, mas okay siya. Okay? Pero, hindi siya compatible with a different types of gas. Okay? Compatible siya, pwede siya sa number 12 lang. 12 kg lang. Hindi siya pwede sa 14 kg. Hindi rin siya pwede sa CO2. Okay? Tawagan mo yung kaibigan natin si Sir Chris. Ano yung masakit? Baka makatulong tayo sa dinadala niya. Sakit. Baka may gout siya. Baka may mataas sa uric acid niya. Okay, no? So, kuha tayo ng gas, 12 kg, upside down, then press down. Okay, 2 seconds lang. 1, 2. Okay, 2 seconds lang is enough para
doon sa gas natin. Okay? Hindi tayo pwedeng sumobra sa 2 seconds kasi masasayang lang yung gas. Yung 2 seconds na nilagay natin dahil naka-fine tuning yung unit natin is equivalent to 50 to 60 rounds. Okay? Ganun katindi yung unit na naka-upgrade. Ngayon, kuha tayo ng bala. Okay. Nangati ako. Then, hatakin natin ito pababa. Then, place your other thumb here para kung mabitawan mo to, hindi siya tatama rito kasi possible mabasag. Place it here. All the way hatak. Then, dito ilalagay yung bala sa part ng baba. Then, pump lang. Using our reloader. Kalugin, sideways, para mawala yung mga bungi, para mai-align natin ng husto ng maganda yung bala. Hindi ko na ganun pupunuin. Maximum rounds is 27. Yan ang proper orientation ng bala. Left, right, left, right, left, right. Ngayon, pasok natin sa unit. Malakas. Hindi pwedeng itutulak. Hindi siya maglalak. Pasok sa unit. Lakas. Kasa. Kailangan, pag nagkakasa ka, para feel na feel mo, wag lalamya-lamya. Pag nagkakasa ka, mala action star. Firing. Open slide. Kasi wala na siyang bala. Next thing to do, release the magazine. Siyempre, release the slide. Then rest the hammer by pressing the trigger. Yun! Okay, then unit natin kay Airsoft going Lingayen, Pangasinan. Sa ating kay Airsoft na OFW Francis Bono of Lingayen, Pangasinan. Okay, yung unit natin, hindi ako magsasawang sabihan kayo, turuan kayo. Bago itabi, punasan. Wipe those excess oil. Tapos yung unit, kailangan walang bala na nakastock at dapat walang hangin na nakastock. Okay? It's either ibaril mo, laruin mo, iputok mo, or pasingawin mo. Paano pasingawin? I-press mo lang yung valve. Okay, ayan ha, dami pang laman. Nakita nyo? Ito, unit! Ready for packing and ready for shipping. Okay. Okay, next unit natin. And for our main event. Main event. Okay, itong unit na to is a DMR. Pero, short siya as a DMR. Actually, maganda siyang tignan, gwapo siyang tignan, nakakatakot tignan, pero medyo chapsuy pa. Bakit? Yung DMR kasi, merong sinusunod na length. Okay? Ang DMR, merong sinusunod na haba. Ito, based sa itsura niya, kulang pa yung haba niya para pumasok siya sa category ng isang DMR. Okay? This is an HK416. Napakaganda ng unit, napakalupit, napakabigat, solid na solid. Again, itong scope na to is for DMR, Designated Marksman Rifle, or what do we call a modern type of sniper rifle. Okay? Kaya makikita ninyo, maigsi pa yung datingan niya. Ngayon, paano ba hahaba ito? Parang papahaba yung travel. By the use of suppressor and a inner barrel. Okay? Yung inner barrel, hahabaan natin ng inner barrel nito, then itatago natin siya using a suppressor. Yun. By then, ma-achieve niya yung length na between ilan ba yung exact length? Nakalimutan ko. Anyway, idadagdag ko na lang sa mga video natin yan. Okay na? Ma-achieve niya yung required length to meet the DMR setup. Okay? Eh kaya lang, ganito yung gusto ng bossing natin. Gusto niya raw na nilagyan na natin ng long scope. Then, siya na ang bahala siguro mag-upgrade on the future. Okay? Pero ito, sa mga nakakaintindi, medyo may pagka-chapsuy yung setup nito kasi ang bagay na scope para dito sa setup na to is a assault scope. Okay? Pwedeng red dot, pwedeng holographic scope, pwedeng magnified,
but not the telescopic. Okay? Kasi katulad nito, ang FPS nito is hindi pa naman FPS ng isang DMR. Medyo may kababaan pa ang FPS nito, tingin ko. Hindi pa siya yung sagad na FPS na upgrade, no? Kaya, so, medyo mahihirapan pa siya, no? Pero tignan na rin natin, syempre, i-check natin kung ilan nga ba ang FPS nitong unit na to. Kuha muna tayo ng magazine. So, this is the... Ay, palitan mo ng battery. Yan, inalis ko na yung battery. This is the... Alisin muna natin yung bala, ha? This is the regular M4 magazine. Ayan, ha. Ayan, makikita nyo. Okay? Yung regular M4 magazine is a metal one. Bubuksan natin sa ibabaw. Then, bubuhusan natin ng bala. After natin mabuhusan ng bala, napuno na siya, isasara natin to. Okay? Ngayon, merong gear sa ilalim, kung tawagin, kinakamot. Pero lalagyan natin siya ng 0.20 grams muna kasi nire-request ng ating ka-airsoft na big man, pakikrono mo yung unit ko. So, nagre-request siya na pakikrono, kaya ikokrono natin, kaya lalagyan natin ng 0.20 grams only. Ayaw. Wala. Okay, yan. Nilagyan natin ng 0.20 grams. Okay? Ngayon, saka tayo kakamot sa ilalim. Yan. Sa pagkamot, sinasabi ko naman sa inyo, merong regular winding at saka merong full winding. The regular winding is magkakamot ka every 30 rounds. Okay? Yun yung standard. Ngayon, meron tayong full winding na tinatawag. Kakamutin mo siya ng kakamutin sa ilalim hanggang sa marinig mo yung last clicking sound. Okay, sige, kamot. Ayan, ha. Meron lang ako sasabihin sa inyo, kung hindi ka rin lang naman magpapaputok ng marami, huwag ka magpo-full winding. Napepwersa at nasisira yung spring ng magazine. Okay? Sa full winding. Gagamitin mo lang yung full winding kung talagang hardcore gamer ka na. Ayan, katulad nito ha. Tingnan nyo. Maririnig nyo yung click. Ayun ha. Ayun ha. Ayun. Yun yung last clicking sound. Ibig sabihin, full winding yun. Lahat ng bala na nandito, naka-load na. Okay? Yung regular winding, every 30 rounds, magkakamot ka. Magwa-winding ka. Pero yung full winding, lahat ng bala, iniload niya na. Kaya nga matagal siya, di ba? Ayan, last clicking sound, ha? Ayan, oh. Meron na? Wala. Ha? Wala. Walang battery ganyan? Double A? Meron. Ay, triple A? Meron. Oh, anong nangyari? Baka baliktad. Dito. Saan mo nakuha to? Baka naman walang power to. Doon. Sa cabinet ng mga bata. Hindi kaya gamit na to? Hindi, nakabox. Eh bakit pag energizer yung nakalagay? Oh, ayun oh. Ikaw naman eh. Ngayon oh. Okay, so ayan, na-discuss ko na ha. Oh, ready mo dito. Okay, pasok sa unit. Grabe, big, ay sorry. Wala pa palang battery. Lagay muna tayong battery. Okay? So, ang paglalagay ng battery dito sa unit na to is, yun, kuha tayo ng battery. So, this is the battery. Upgraded type, lipoly type. Okay? Ang battery, bawal madrain. Ang battery, bawal masaid, bawal madrain. Ang battery, bawal siyang mag-init. Hindi siya pwede mag-init. Iwasan natin. Bawal din siyang ma-overcharge. Iwasan natin. Lipoly kasi ito, sensitive. Pero ito yung pinaka-effective na battery na magagamit ninyo. Okay? Ngayon, so, let's begin. Lagay natin sa buttstock. Twist. Okay? Then, hatain natin yung wire. Medyo mahirap. Okay?
takin yung wire, then plug natin, pasok natin to yung battery. Ayan, then plug natin yung mismong plug. Sandali. Ayan. Okay, ayan na. So, that's it. Single fire, rapid fire. Okay. Ngayon, tong unit na to, hindi ko lang sure kung ilang FPS na, pero upgraded na to. Pasok, magazine, ready to fire. Okay? Hindi na rin mahina to kasi in-upgrade na natin eh. Single fire. 512. 512. Not bad na rin, no? Pero kasi ang mga DMR, kung di ako nagkakamali, is requirement 550 to 580. Okay? Kaya pa natin pataasin to pag hahabaan natin yung inner barrel niya. Then lalagyan ng suppressor. Okay? Pero not bad na rin, ha? Firing! 515. 515. Firing! 516. 516. Akin na yung cellphone mo. Videoan ko lang. Ano ka lang sa kabila? Wala. Nawala yung result. Sige. Ready mo lang yung video. Chrono ko ulit, ha? Hindi, okay na yan dyan. 516. Okay, alisin mo yung cellphone mo. Reset. Ilan? Oh, grabe. Gumanda pa, ha? Okay. Okay mga Airsoft, 518 FPS para sa setup na ginawa natin dito sa HK416 ng ating Airsoft. Okay? Napakasakit, napakasarap. 518 FPS. Okay, ngayon, ano na tayo mga Airsoft, no? Firing na po tayo, ha? Ano ba yan? May tao? Okay, firing po tayo. Firing, single fire and rapid fire. Okay? Merong mode to, ha? Merong mode. Merong safe, merong single fire, mayroong rapid fire. Okay, firing po tayo. Single fire. Rapid fire. Look! Papasukin nyo na. Rapid fire. Single fire. Rapid fire. Napakasarap ng unit. Kaya lang, medyo nag-aalangan ako nga dahil sa setup niya. Alanganing assault siya and alanganing DMR. Okay? Ito, para ma-achieve, ulitin ko lang ha, para ma-achieve nito yung pagiging DMR setup, merong required length na kailangan. Okay? Meron dapat length may haba. Ngayon, ito, kulang pa yung haba nito para ma-consider siyang DMR setup. Ngayon, pag naman hinabaan mo, hindi na siya hindi na siya asan na? Tinano lang yung sasakyan. Ha? Tinano lang yung sasakyan. Yan, hindi na siya magka-qualified as an assault rifle. Okay? Sa ngayon, ang FPS nito is pwede nating sabihin na 520 and below. Okay? 520 and below ang FPS niya. So, kaunti na lang, pasok na siya dun sa 550 na requirement para sa isang DMR setup. Kasi gusto ko papasukin yun na kasi ang ingay ng aso. Ayun na.
Grabe. Lahat Sir, susunod po, ganito. Dali lang po, ako po muna na. Hindi, upo, pasok na po kayo. Susunod po, huwag Pwede niyong mo pumasok. bibit-bitin yung baril niyo ng ganyan. hindi ba? Opo. Iskandalo po yan eh. Nakabag. Hindi, dapat nakabag po. Ha? Nakabag eh, tinanggal ko Opo, lang. wag pong ganun kasi sir, syempre, lumakad kayo dyan sa kalsada. Baka isipin ng mga tao, mga gun dealer tayo rito. Ganun. Doon lang po tayo sa proper, no? Ah. Wag po kayo ma-offend, ha? Oh, sige. Kasi okay. kami rito, kahit ganyang kadaming unit, never naming nilalabas, inilalakad yung baril. Ganun. Opo. Sige, sorry. Apo. Yung Ano po ba? doon lang tayo sa ano lang. Ano lang yun, sir? Advice lang yun. Pwede mong sundin, pwedeng hindi. Hindi, okay naman. Tama rin naman. Pwede Okay. ko umupo. Sige po. Opo. Okay guys, no, yun nga tinasabi ko sa inyo, itong unit na to is pasok na siya sa assault. Okay? Pero bitin po ito pagdating sa DMR. Kay Airsoft, Eric Pagaw, Tabaco City, Albay. Bossing, next upgrade mo rito para hindi siya maging chop suey version. Inner barrel, ganito itsura. Pero dapat yung magandang klase na, ha. Inner barrel, then suppressor, kasi para to hide the akin na nga look, yung DMR, yung itim. Para maitago, no? Ngayon, i-compare ko lang sa inyo, ipapakita ko lang sa inyo yung comparison ng haba ng real DMR versus dito, ha? Kaya kailangan ma-achieve mo yung ganitong length para dapat ma-achieve mo yung ganitong haba para pumasok ka sa isang DMR. Ayan, no? Kulang siya ng almost 1 feet. Dali, mga airsoft. Alisin ko lang to. Remove the magazine, then clear the chamber. Then rest the spring. Lagay natin sa rapid fire, press 1 second, then single fire. Okay, safe. Okay, then put it back to safe. Okay? Alisin ko lang yung battery para maipakita ko sa iyo yung haba. Okay? Ito yung haba ng unit mo. So, ito yung haba ng isang DMR setup. Okay? Kulang siya ng almost 1 feet. No? Kita ba hanggang taas? Hindi. Kita. Ayan. Kulang siya, no? So, sa ngayon, consider assault rifle pa rin to. Kasi, hindi niya na meet yung length na kailangan para sa isang DMR. Assault rifle pa rin po ito. Assault rifle na merong nagtataglay ng matinding lakas. Okay? Ang assault rifle dapat 400, 420 lang. Pero nakita nyo naman 518 FPS. Malayong malayo doon sa requirement na kailangan in game. Okay? Ngayon, dahil nga alanganin pa siya na matawag na DMR, hindi ko siya tatawagin DMR. Pero ang setup niya na nakalagay is pang DMR na. Okay? Ganito ang DMR, ito assault pa rin, pero pwede maging DMR, mag-i-inner barrel tayo at maglalagay tayo ng suppressor. Yan. Okay? Ito mga airsoft po, para lang makita ninyo, ha? Kasi ito, this is the suppressor. Kung tutuusin, walang silbi to, walang dagdag sa lakas to. Bakit ba may suppressor? Para itago niya to. Dali, pakita ko sa inyo. Yeah, kaya tayo nagsusuppressor para itago niya tong inner barrel. Napakapangit naman kasi kung gagamitin mo yung baril mo ng ganyan. Di ba? Parang nakakatakot, parang ang sakit pag natusok ka, di ba? Yan. Tapos, syempre, sensitive yan sa pagkabengkong, sa pagkabali. Kaya, gumagamit tayo ng suppressor to hide that long stick. Yun nga yung inner barrel. Okay? Yun, mga airsoft, guide lang to. Itong mga binibigay kong guide. Tulad nga ng sabi ko kanina, pwede nyong gawin, pwede nyong sundin yung sinabi kong guide, pwede rin namang hindi. Pero syempre, mas mapapabuti kayo kung susundin ninyo. Wala naman ako sasabing mali. Unang-una, hindi tayo magkakilala. Wala akong sasabihin mali. Ang sasabihin ko lang, lahat dito, yung tama.
Okay? Kasi syempre, nagbablog tayo. Syempre, ang dami nanonood sa atin. Kaya kailangan sabihin natin yung tama. Okay? So, ito yung DMR. Ito, medyo kulang pa. Kulang pa para sa DMR. Bossing, no? Eric Pagaw of Tabaco City, Albay. Bossing, look, kunin mo na to. Bossing, yung unit mo, nakita mo naman yung performance, yung test pilot, ready for packing and ready for shipping. Okay, yung battery, pag i-charge, dapat siguraduhin nasa labas. Bawal siyang madrain, ayaw niya yon. Bawal siyang malobat, ayaw niya. Bawal siyang madrain at saka bawal siyang mag-init, okay? Sundin lang po natin para okay. Yung unit lifetime warranty, just in case na nagka-problema, message lang kami. Bossing, marami tayong paraan, may internet, pwede tayong mag-chat, pwede tayong mag-video call, pwede tayong mag-call sa isa't isa. Maraming paraan para ma-grant namin, ma-serve namin yung lifetime warranty, okay, na ino-offer namin. Okay? Ngayon, yun na po, pack na natin to and for shipping. Actually, mayroon pang isang shipping, Legazpi Albay din, Bicol. Ayun, no? So, kanina ba to? Ito po, ito, Purok 5, Rawis, Legazpi Albay, Bicol. Okay? Bago ko i-end yung live natin, yung unit, nakita nyo, ang ganda ng packaging. Okay? Pag natanggap ninyo, before ninyong buksan, check for any tampering na naganap. Kung merong hiwa, tinipan, may tampering yon, i-video ninyo yung unboxing ninyo. Okay? Lahat po tayo nagmula sa iba't ibang larangan, pinagbuklod, pinag-isa, ng iisang libangan. Yun po ang paglalaro ng airsoft. Siyempre po, atid sa inyo ng inyong lingkod,